Hello mga kaprobinsya, tuloy tayo sa aming trabaho dito sa pag-aalaga ng mga hayop. Yung kalabaw natin dito na si Bugoy, pinastol po dito. Malakas siyang kumain ng damo. Namimiss na niyang kumain ng damo kasi doon sa bundok nung pinalagaan natin siya, puro damo lang yung kinain niya doon. Hindi siya binigyan ng kumpay, hindi siya binigyan ng napier at saka dahon ng tubo. Pero dito sa atin, palagi namin siyang binigyan ng dahon ng tubo. Kaya mukhang namimiss niyang kumain ng mga Carabao grass. Akala ko po noong una na tuluyan na natin siya maibinta. Nung gusto niya siyang ibinta sa nag-alaga sa kanya. Pero nasayangan po tayo. Tapos medyo mura lang yung presyo pag ibinta natin si Bugoy noong una. Kasi hindi pa siya marunong maghila ng karosa. At saka mailap. Paglapitan namin dati nung dumating sa dito, tumakbo agad. Ayaw pahimas. Pero ngayon, wala na kaming problema kay Bugoy. Kung sakaling maibenta natin siya, medyo mataas na yung presyo. Tapos sayang pag ibenta natin siya agad ngayon. Malaki pa yung maibubugan ni Bugoy. Lumaki pa yan, bata pa. So habang may mga pagkain pa tayo dito sa amin, tiyagaan lang muna namin siya na alagaan. At ngayon katulong na siya sa paghakot ng kumpay, sa paghakot ng mga feeds dito sa amin. At nagpasakay na rin siya. Wow, Bugoy! Naalala ko po dati mga kaprobinsya, nung bata pa siya, nung maliit pa siya, nung hindi pa natin siya pinalagaan. Nawala silang dalawa ni Jico. Hinahanap pa natin ng husto. Pero nakapunta sila doon sa malayo. Buti lang natunto lang namin. Maliit pa sila noon. At pinalagaan natin siya kasi may nakiusap sa atin na gusto mag-alaga ng kalabaw. Pumunta kami sa stockyard at wala kami nakita sa mga panahon na yon. Mukhang napakamahal ng presyo. Tapos minsan doon sa stockyard, kakaunti lang yung mga kalabaw na pang-alagain. Kaya naawa ako sa mag-asawa. Isang araw yung ginugol nila para lang makaalaga ng kalabaw at hindi kami nakabili. Kaya napagpasya natin noong una na si Bugoy at si Tisay yung paalagaan natin sa kanila. Okay naman. Okay naman yung katawan nila, napakain lang naman sila, pero ang sistema lang, hindi sila nahimas palagi. Hindi sila napaamo. Kaya nang dumating sila dito na gusto silang ibenta na sa nag-alaga, medyo mailap sila. Pero hindi ko po nagustuhan yung desisyon nila na ibenta agad yung alaga natin kasi batang bata pa. Lugi tayo mga kaprobinsya pag bili tayo ng medyo maliit pa na mga hayop, tapos kahit wala pa sa eksaktong edad at ibenta na natin, lugi tayo. Kasi yung ganyang katawan, yan na po ang time na lumaki sila ng todo. Hindi na yan hindi na maatas. Mukhang sa Bisaya pa, muhunat na siya tubo. Kaya kahit nasayangan tayo, pero yun po ang desisyon ng nag-alaga, pumayag na sana tayo na ibenta sila. Buti nilang naisipan natin na tayo lang yung magbayad, tapos yung isa natin kalabaw na si Tisay, si Bird Passer yung mag-alaga, tapos yung inalagaan ni Bird Passer, yun po ang ibenta natin kasi medyo maedad na. Itong si Bugoy, mga 1 taon mula ngayon, malaki na to. Masahan na to sa trabaho, pero hindi pwede pag mag-alaga tayo ng maraming kalabaw na lalaki. Andyan na si Palo, andyan si Rambo, si Bugoy, si Tisoy. Mahirap mga kaprobinsya, baka may makawala sa kanila.
mag-away yan. Itong si Bugoy, ang purpose lang namin sa kanya, palakihin lang. Sa tingin namin na malaki na, ibinda na natin siya. Ang limit namin sa kanya, 1 taon mula ngayon. Yung bili natin kay Bugoy dati, nasa 20,000. Maliit pa. Pero ngayon, okay na. Hindi na tayo lugi sa kanya. Tapos pag maturuan na natin sa pag-araro, yan na po ang time na makabawi tayo ng gusto sa kanya. Or kikita tayo ng gusto. Si Paloma andon. Yan po si Paloma mga kaprobinsya. Dati po muntik na tayong sumuko sa kanya. Kasi inakala natin na hindi siya lumaki. Tapos pangit yung balat niya. Pero ngayon gumanda na si Paloma. At sa tingin po namin na lumaki pa to. Siguro nung nabili namin siya, bansot lang siya, kulang lang siya sa pagkain. Nasalot siya ba? Kasi sa mga time na yun, ilinyo. Panahon po ng walang ulan. Last year po, buwan ng April, wala na. Nahirapan na kami sa pagkain sa aming mga alaga dito. Tapos na yung pag-harvest ng tubo, yung mga napier namin napakabagal lumaki dahil sa mga ilang buwan po na hindi umulan. Pero sa ngayon, sagana pa kami sa pagkain dito. May mga napier pa kami na hindi pa na-harvest yung iba. Tapos hindi pa natapos sa pag-harvest ng tubo yung area namin dito. So walang problema sa ngayon. Kaya si Paloma, nang pinakain siya ng gusto, napapansin namin na lumaki na siya. Muntik na sana itong maibinta natin sa halaga ng 50,000. Kasi may nagkagusto din sa kanya. Isa sa aming mga kakilala dito sa aming barangay. Pero hindi po tayo pumayag kasi gusto po natin na magkaroon ng magandang klaseng kalabaw na bupalo. Ito po, kahit hindi siya malaki, pero pag mai-ay siya natin or kahit makasahalang siya ni palo yung kalabaw natin, napakaganda po yung resulta. Si Tisoy, puntahan din natin si Tisoy. May nag-comment po na kumusta na daw si Tisoy. Doon sa kabilang area nilagay, doon sa inupahan natin. Dito po sa area na to mga kaprobinsya, nag-upa lang kami dito. Hindi natin ito nabili. $10 years lang yung upa natin dyan. Tapos mga 5 taon na yung na-consume natin. Napakabilis lang lumipas yung panahon. Parang kailan lang tayo dito. Nung nagsimula tayo mag-vlog, si Third, maliit pa. Pero ngayon, mabigat na si Third. Unti-unti na po naka-recover si Tisoy nung nagkasakit siya. Yan. At mabait po na kalabaw si Tisoy mga kaprobinsya. Pasakay lang. Hindi mailap. Nung una po namayat ng huso si Tisoy nung nagkasakit siya. Pero ngayon malapit na maging balanse yung ganyan siya. Ba ito? Yan.
Siya yung kalabaw namin dito, nag-isa na albino. Nung may nakapunta dito na bata, sabi nila baka daw. Bihira lang dito sa amin yung ganitong klaseng kalabaw na kulay puti. Dati may kalabaw din tayo na puti, si Ugis. Pero naibinta lang natin yon dahil matapang, aningkalo. Maraming kuto oh. Dahanin kuto dong. Kita kining kuto mga kaprobinsya oh. Dahil sa kanyang kulay. So yan na po yung katawan nito Soy. Nagsimula na siyang tumaba. Malakas na rin siyang kumain ng Cupramil. Pero isang bisis lang namin siya binigyan ng Cupramil sa loob ng isang araw. Hop, para hindi masyadong magastos. Yung isa nating kalabaw na napakabilis lumaki mga kaprobinsya, itong si Paula. Sa mga palagi po nakasubaybay sa ating mga video, siguro alam niyo kung gaano pakalit si Paula nang dumating dito. Tapos mga isang taon pa lang siya dito sa atin. Tingnan na po yung katawan niya, lumalaga na. Nagpasakay lang din to si Paula. Tingnan niyo po yung balat oh. Magsayo luagig panit ba. Masaya po tayo sa resulta sa ating mga alaga dito ngayon. Akala namin nung una na hindi namin mapataba si Paula. Pero nang natuto na siyang kumain ng Cupramil, doon tumaba siya at napakabilis lang yung lumaki. Pag nasa insaktong edad siya, siya yung kalabaw natin na pinakamalaki na babae. Itong si Paloma mga kaprobinsya siguro galing to sa EI or pure to na palo. Yung sungay niya, yung kanyang tindig, yung structure sa kanyang katawan, napakaganda. Tapos yung isa sa mga palatandaan na siya ay pure, yung buntot na may kulay puti sa dulo. Tapos si Paula, sanay na po siya sa paghila ng karosa. Pero hindi pa namin siya naturuan sa pag-araro. Noong una ay nakala namin na mahirapan kami sa pagturo sa kanya sa paghila ng karosa. Kasi medyo mailap po siya. Pero ngayon, okay na. Wala na ang kahirap-hirap. Ibang klase yung mga napiram dito. Dahil po sa lupa na hindi masyadong maganda. Tapos maraming damo. Tinalo sila sa mga damo. Ay salag dong sa. Nay Kuya Bog. Sarap. Aha. Big mic ayo. Ay ito po doon. Ano ito po? Kumatis na. Dati po mga kaprobinsya, nung bata pa tayo, pag makakita tayo ng salag ng ibon, wala na. Napakasaya natin. Kasi dati pa, tayo mahilig sa mga ibon. Kaya pag makakita tayo ng mga salag ng ibon, hulihin agad namin yung ibon kung sakaling may laman para alagaan. Yung area na to mga kaprobinsya, isa to sa mga inupahan natin. At may good news po tayo dito. Kasi 10 years lang din yung kuha namin dito, kontrata. Tapos nag-extend po yung may-ari. So instead na 10 years, naging 15 years. Tapos yung na-consume namin, nasa mga kuan pa. Nasa mga 3 years pa yung na-consume namin dito sa area na to. Nagsimula po tayo dito 2022. Tapos instead na na-expire ngayong 2032, nag-add po sila ng 5 years. So ma-expire po tayo dito 2037. So medyo matagal pa tayo dito sa area na to. Dito po pa-sprayhan natin to ng medisina para mamatay yung mga damo. At saka yung mga napier natin doon, hindi pa namin ina-harvest, hinahanda namin yon para dito namin itanim. Subukan namin na taniman dito na napier pakchong. Kasi yung mga napier natin dito mga native lang. Yung tanam natin dyan, mga native lang yan.
problema namin sa area na to, napakaraming damo at saka hindi masyadong maganda yung lupa dito. Pero tiyaga lang namin kasi doon sa ibaba napakaganda naman ang resulta sa ating mga napier doon, na napier pakchong yung tinanim natin. Bagahiyan po dito yung napier na giant or pakchong, i-try lang natin yung mga giant na napier. Kaya masaya po tayo na nag-add sila ng 5 years. So matagal pa tayo dito mga kaprobinsya, may time pa tayo dito na magtanim ng mga napier. Yan po yung mga napier natin dyan. Harvestin po namin to pag may ulan na. Lalo na yung doon, napakaganda po sa ating napier doon. Pwede na sana yung harvestin yung napier natin dito, pero wala pang ulan kasi itanim po natin yung mga katawan nila. Maghintay muna tayo na may ulan. Yung kaibigan natin, oh, kuru kuru ka. Nagbago na yung kaibigan natin, hindi na uminom ng kuan, alak. Anong ininom mo? Sprite? Ay, abre tagtos ka plat ato ro. Oh? Di nagyan siya, di nagyan. Ang bait mo naman. Ang bait mo naman, bata. Good passer, ayaw na yung uminom ng beer. Pula. Red horse, red horse. Food. Di na food. Basta wala. Palaging busy yung kaibigan natin. Mayor na yun. Nagkugi na yung taon. Masaya na yung asawa. Asawa na yung inatubag palagi. Dati, kahit saan-saan lang matulog. Sa mga tabi-tabi lang. Palagi natulog sa field. Saan ka? Kugi naman kayo karon. O, abis na tagos kabutili ato. Pula, pula, red horse, red horse. Adik na gitu siya. Buutan, nagkakaya ka. Nagbago ka na. Nagbagong buhay na. Ang bilis po dumami sa ating mga alagang kalapate. Grabe. Kahit saan-saan nga rin sila ng itlog. Dito sa side ko, may nag-itlog naman. Pero bilib ako sa kanilang mga kaprobinsya. Magaling sila maglimlim.
kahit nasa sahig lang. Pero mapisa pa rin yung mga itlog nila. Yan o, nasa sahig naman ng itlog ng iba. 3 yung nasa sahig. Isa dito. Mayroon pa dun o. Hanga ako sa kanila. Napakagaling nilang mag-itlog. Alaga na tayo ng kalapate para libangan lang. Dati pa tayo mahilig sa mga kalapate. Yung sahig sa ating kulungan nasira na nga, mga butas-butas na. Napakadali lang nasira. Nagabok na ba? Pero grabe, napakabilis nilang dumami. Siguro more than 50 heads na sila. Estimate lang yan. Tingnan natin yung nag-itlog doon, kung napisa na ba yung itlog niya. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh. Napisa na yung itlog sa ating kalapati dito. Kahit nasa kwan siya, kulungan ng ating mga kambing. 2. Yan. Nilagyan na namin ng harang dito para hindi siya maggalaw ng kambing. At effective naman yung ginawa namin. Napakaliit pa sa kanyang kuyabog. Hello! Kahit dito po, kahit saan-saan siguro kami maglagay ng mga pitlogan ng kalapate. Yung mga kambing natin dito, oh. Mga lalaki po ito. Binawasan po natin ito ng isa, mga kaprobinsya. Nagkatay tayo ng kambing sa birthday ni Jigger Jr. At birthday sana ni tatay, pero wala na po si tatay. Yung isa nating kambing, nung may pumunta dito para magpakasta, hindi siya kumasta. Pero ngayon, wala ka siya, agresibo na. So parang hindi pa tayo nawala na pag-asa kay Limer. Pero may napapasin po kami kay Limer. Si Limer medyo maliit yung balls niya, maliit yung kanyang itlog. Pero habang andyan pa si Limer, hindi lang tayo mawala na pag-asa. Hiniwalay po natin yung ating mga lalaking kambing dito para hindi po ma-inbreed. Marami po sila. Tapos may mga kambing pa tayo doon na mga maliliit. Ito po, buwer to. Maganda itong klase mga kaprobinsya. Alagaan natin ito ng mga 1 taon mula ngayon. Lumaki ito. Yung ganitong klase. Ito rin, oh. Walang halong native to. Yung kambing na to. Anak ko ni Dayan. 4 po sila magkakapatid. Namatay yung isa. Tapos yung isa babae. Tapos yung isa kinatay natin. Wala pang bungot, oh. So dito sa amin, walang problema kung magkatay tayo kung may mga okasyon. Kasi may mga kambing naman tayo dito. Swerte gisang higala. Ha? Anak na ng George, kasiguro god kayo na mamantay lang laki ato na. Pero tsada siya, dagog kay tiil po. May isang rabbit mga kaprobinsya, oh. Nagkikain sa ating mga kambing. Yung kulungan nila, ito po yung kulungan dati ng ating mga rabbit. Nung namatay yung karamihan sa ating mga rabbit, hinayaan lang natin sila sa labas, yung natira na mga nabuhay. Kaya may nakita tayo ngayon dito na isa nakikain sa ating mga kambing. Pero buti na lang hindi sila hinahabol ng ating mga aso. Ito yung pinakaunang kambing na kakulay ni George. Pero hindi po tayo sure kung siya ba yung anak ni George, kasi sa mga panahon na yan may mga kambing pa tayo dito na buwer na mga lalaki. Pero napapansin namin, base po sa kanyang structure, sa kanyang katawan, okay, anak si ni George. Itag sungay. Nungay ka. Ito pong kambing na to mga kaprobinsya, anak to sa ating kambing dati na hinihingal, na inakala natin na hindi makasurvive.
Palo. Pag tingnan natin, mukhang nakakatakot yung laki ni Palo mga kaprobinsya. Baka masungayan tayo ba? Pero sa ngayon, medyo mabait pa siya. Pero hindi lang kami magkumpiyansa sa kanya. Siya po yung pinakamalaki natin kalabaw dito. Huwag kang manungay ha. Sakay lang to, basta dito kabay Kalo. Siguro aray pagkaon niyo kupramil do. Bata pa kayag naong si Palo mga kaprobinsya. Ang bata pa. Mabait siya pag sakyan basta nakatayo lang. Pero pag palakarin natin, naniko. Maganda sakit ng malaking kalabaw. Walang sakit sa puwit ba? Lalo na pag mataba. Pero pag payat, sakit dito. Dali, Chuke, sakay rin Chuke. Takot si Chuke na sumakay ni Palo. Oh, 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 oh. Oh. Yeah. Yung kambing natin oh. Pinakawala na namin mga kaprobinsya. Ang problema dito, kainin nila yung mga tanim nito ng mga bulaklak. Hindi sila pumunta doon sa may mga tanim natin na napyat. Dito lang sila sa gilid. Paikot-ikot. Banag ito ngayon ah. Do? No. Luya yan, lulong gabi bro? Iya. Gini lagi?
na. Ay, kapagkuhan ko. Bagi maka. Ako ni mo kay gabi na ro. Para bati si Rod. Magtanong na putag ukra desa. Sunod ba? Kabuang na kayo po. Taguha ka sa si. Ay, kung kamoting ka tanong ani gol. Ukra. Ya po, ito melon nga lagpo lang po kay mo. Ah, Lagpo ah. itubo na ito buong halang walang kasiguruhan. Ano po? Ha? Ang bata lamang ko. Adi sa mga labot itong kalabasa. O may bunga to. Kuha mo nito nung. Wala pa yung bunga sa. Wait. Ba't piling habang kakakay? Yabangan na may na. Ano yung hulat ano? Pero lain na po kanyang hulot hilibiro. Ukra na po. Ukra po yung hilibiro. Mulaw kay Mito. Wala yung bunga kayo nito ato. Okay. Noy. Nakasit yun ito, baili, bo. Wala. Garot order ni mo dahil. Mahig na mayot kami. Back up ng Google na. Kasi ito milihan. Latang mo ka tulog ka. Yang berkada. Nakatang ang taong. Grupo, yara ni mo. Yung pagbiya ay Ikaw ba yung sa mong balibali? Kasi sa una, siya may game mong balibali yung cham-cham. Pero sila na po yung balibali. Anak mo na. Ano na yung leader yun ba? Hindi sa hubog lang. At nang ilikod. Ang kagaya balagay na po ulo. Nanay signal ko kay Ron. Mo siya daw. Joker.